You're listening to the Alan Alvarez Experience on AM 1130 and OC 882 KPHI. Yes, sir. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And gusto ko magpasalamat kay Uncle Ish na nag-istorya siya tungkol sa ating Filipino-Hawaiian experience. And then also to Attorney Roda Yabes Alvarez, syempre ang kanyang legal Pinoy-English-Tagalog version. Pero nandito na tayo sa pinaghihintayan nating segment dito sa ating karanasan ni Alan. At nandito na tayo sa ating Conjance Corner. Ladies and gentlemen, this is the segment where we have our Consul General, Julius D. Torres of the Philippine Consulate General of Hawaii. Hello sir, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Alan, at magandang hapon sa inyong magtagapkanig. Sir, maraming salamat at meron na tayong radyo dyan para na makikinig, mapapakinggan nyo ka tayo. Oo, basta hindi lang tayo nag-feedback at baka magulo ang yung broadcast. No sir, I think it's working out just fine. And thank you for that. Thank you to Ate Tessie and Joy for hooking this up. Well, thanks. Yes sir. So, ano sir, we're getting busier now, ano? Oo, mahirap palang umakyat sa andamyo. Kaya talagang yung mabilib ako sa mga karpentero natin na umaakyat sa mga matataas na scaffolding. Dahil yun ang ginagawa namin ngayon, Alan, at tinatayo namin yung frame ng mga parol. Nakita ko nga sir, ang laki ng ano dyan. Laki pala ng mga frames natin. At nakakalula sa taas. Umakyat na kayo sir. Oo. Hindi po sir. Anyway, I know maraming nangyayari dyan sa konsulado and on behalf of all the Filipinos sir, maraming salamat sa inyong pagpaganda ng ating konsulado. Oo, alam mo naman, isa sa mission natin yan at nagawing maganda at kaya-aya ang konsulado para sa lahat ng mga Pilipino at mga kaibigan ng Pilipino dito sa Hawaii. At para pag nagpunta naman sila dito ay magkakaroon sila ng magandang impresyon, hindi lamang tungkol sa konsulado, kundi na rin sa tungkol sa Pilipinas. Yes, but sir, kayo po ang, you're one of the first ones that I knew na talagang ginawa yang parang proyekto or something to really do while you're here. Okay lang yan, Alan, na kasama sa trabaho talaga natin yan. Okay, sir. All right, so may lumabas na statement si DFA on the Honorable Albert Del Rosario tungkol sa Manila Declaration of for International Dispute Resolutions. Yes sir, alam niyo po 'yon. Oo, marami tayong mga initiatives, isa na nga ito, no? Yes sir. So dito sa statement ni Honorable Del Rosario, yung sinasabi nating Manila Declaration established a framework for international dispute resolutions. Okay, ano na ngayon mangyayari sir kung ang mga ibang bansa ay hindi sumusunod dito sa framework na naganap o na ginawa sa Manila? Alam mo itong declaration is norm-setting declaration, no? Habang maraming tumatalima ay palakas ng palakas, no? Ngunit kung may isa, hindi naman natin pwedeng gamitin ito para i-censure o how shall we say maybe we can lower down just a little bit the volume there, sir. Okay. Just a little bit. Yan. Yan. Perfect. Sure, nag-feedback eh. Okay lang, sir. Anyway, yung declaration sa norm-setting agreement, no? Na ang parang ideal yan, you're trying to achieve that ideal, no? Slowly. Kung merong mga hindi tumatalima dyan, wala naman itong sanction measures, no? Pero kahihiyan ang nangyayari, no? Parang lumalabas na taliwas sila sa kalakaran ng karamihang bansa, no? Sa mga prinsipyo ng ibang bansa. Kaya magkakaroon din ng mga epekto yan sa kanilang pakikipagrelasyon sa bawat bansa.
no? Dahil sabihin hindi naman kayo tumatalima. Pumirma kayo doon tapos hindi kayo tumatalima. Mhm, mhm, mhm. Lalo nakapirma sila, no? Mhm, mhm. Kaya yun ang isa sa mga mahalagang bagay sa isa katulad tong declaration, no? Kasi yung declaration, ang isa sa pinakasandigan noon ay it reaffirms, no, the first attempt to peaceful settlement of disputes, no? Mhm, mhm. May prohibition against the use of force para walang giyera, walang nag-aaway-away ng mga bansa, no? Mhm, mhm. Kaya, at saka yun din, isa pa yun, importante yung para sa mga maliliit na bansa, ikumpara mo sa malalaking bansa, mga katulad ng superpower na Estados Unidos, no? Hindi naman pwedeng kamot napakalakas ng Estados Unidos. Basta lang susugod sa isang bansa at didigdigin yun at kukunin ng gusto nila, no? Mhm, Kung mhm. ganun mangyayari, talagang walang katapusang gera sa buong mundo yan. Totoo po yun, sir. Kasi kahit na maliit na bansa, kaya naman lumaban kahit na matatalo rin in the long run, pero kayang lumaban, pagiging madugo. Mhm, No? mhm. So, kaya kailangan ng mga deklarasyon na ganito na para talagang subukan ng bawat bansa na ayusin ang kanilang mga sigalot, mga gulo, mga hindi pagkakaintindihan sa mapayapang paraan. No? Basta makakapag-usap pa tayo, sir. Parang ganun. Oo, at Mhm. basta may mahanapan natin solusyon. Kung ano man ang issue o alitan o hindi pagkakaintindihan, ay hanapan ng mapayapang solusyon. Or paraan Oo. na peaceful palagi ang ating Oo. ano. Kung hindi, talagang matagal na sana nagbabakbakan ang mga bansa, no? Yes, sir. At saka para sa mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas, I mean, we also have the intellectual prowess Oo. to talk to the other countries. Oo, tsaka Oo. marami namang rules-based regime, no, na Mhm. pwedeng dalhin doon para ang masasabi na ang mga settle ng dispute o mag-adjudicate ay yung mga non-partisan, hindi sila biased, no? Mhm. Ang pagbabasihan lang nila ay kung ano international law, ang mga international norms and practices, no? Mhm. Sa na laganap sa buong mundo. Oo. Pero saka ano din yan eh. I think it's the way, parang diplomacy talaga yan at its highest level, sir. Oo, kaya nga nung nabuo ang United Nations noon as a result of the First World War, no? Mhm. At Mhm. talagang napakadami kasing namatay at naperwisyo nung digmaang pandaigdig na una. Kaya nabuo yung tawag dyan, United Nations. At doon pwede mag-usap-usap ang mga bansa. Lahat ng mga kasapi ng bansa sa United Nations, mag-uusap-usap. At doon sa United Nations, meron din yung mga excuses or let's say circumstances justifying the use of force, no? Mhm. Kaya't kung nagkakaisa ang buong assembly ng United Nations, papasok yan sa isang lugar upang paghiwalayin ng mga nag-aaway doon o kaya sugpuin ng mga pang-away na bansa na yun, no? Mhm. So, Mhm. ganun ang system, no? Pero sa simula, talagang usapan yan. Kaya minsan tinatawag yung UN na the largest debating body in the world, no? Kala ng mga ibang tao, puro debate na nangaganap yan. Pero yun ay kasama sa paglalabas ng ventilation of issues, no? Nagkakaintindihan dahil lalo kung hindi magmamatigasan talaga, maghahanap ng solusyon at nalalaman kung ano ang panig ng isa't isa. Yes, sir. Kaya pala ang taas ng sweldo ng ating Honorable Del Rosario. Hindi naman. Very important work you do, sir. They do. Yes, sir. Ang sweldo naman namin kasi standard dyan sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa Yes, sir. pamahalaan. No? Yes, sir. Hindi lang kailangan niya masyado ng sweldo niya, kaya ang nangyari, ginawa niyang bonus sa amin. Nice. Nagati-hati, that's a gesture. No? At Very nice. Christmas, Present. to all of the employees of the Department of Foreign Affairs. Yes, sir. So, okay. Given na meron tong framework na to sa Manila Declaration, about a few weeks ago, sinabi ni President Aquino tungkol dun sa dispute natin sa China na lahat ng mga bansa na naaapekto dito, we all stand as one to face the issue. Oh, Okay, what do you think of that approach, sir?
Siyempre kung, halimbawa isang nakakalaking bansa ay iisa-isahin, ay, parang ang laban ng elepante at langgam 'yan. Pero kung sangkawan naman ng langgam, baka umatras yung elepante, 'di na niya apak-apakan yung mga langgam, ano? David and Goliath. O parang gano'n, lalo na kung 5 yung ano, David, 'no? 'Di ba? Pero hindi naman 'yun na sa ano, kundi talagang ipinapakita lang, halimbawa sa China na hindi nararapat na kamot maliit ang isang bansa, gano'n na lang ang, pagtrato sa kanya, 'no? Siyempre naman po, sir. Oo, kaya't, meron pang isang issue diyan, eh. Ano po yun, sir? Yung sa passports kasi ng, People's Republic of China ngayon Yes, sir. ay, do'n sa e-chip, 'no, electronic chip na nakalagay sa passport, katulad ng passport natin may electronic chip, 'no? Opo, opo. Nakalagay do'n ang mapa ng, China na including yung 9-line na tinatawag. Yes, sir. Pinag-usapan natin sa headline news kanina po yun. What do you think of that, sir? Ayun na nga, kasi ang alam mo, ang pag-claim sa isang teritoryo, Yes, sir. matagal yan, eh. Lalo na kung may mga disputes na merong counterclaims, no? Pero unti-unti yan. Halimbawa, kung napamalagi mo na isang isla, halimbawa, okupado mo and under your control for so many years, no? Later on, you can claim that land, no? Minsan, nahahawig din yan sa private lands, no? Halimbawa, isang squatter ka, no? Pero wala naman nagko-contest sa pag-squat mo sa isang area ng 50 taon na. Sa'yo na yun. Binabayaran mo ng milyar. Kahit may titulo pa yun na hindi naman niya, kadalasan napapaning sa iyo yung batas. Yes, sir. Sa iyo na yung lupang yon. Kaya't yung mga ganon, mga medyo hindi naman natin masasabing underhanded, no? Pero kasama yon sa estratehiya. Kasi nga mag-isip ang mga, ang China, ang People's Republic, long term, no? Kuminsan, hindi lang 50 taon, kundi daan-daan taon sila mag-isip, no? Very long range ang planning nila, eh. Sa atin kasi, kuminsan, knee-jerk or reactionary, no? Kung andyan na, tsaka nagre-react, no? Pinagpaplanuhan din kasi ako ano talagang long-term visions natin, long-term goals. Excuse me. Yes, sir. Dapat unti-unti inaabot natin sa anumang pamamaraan. No, ang gusto ng China, of course, ma-recognize yung 9-line nila, no? Although hindi pa nga clearly defined kung saan talaga yung mga dashes na yun, no? Opo. Pero Siyempre. kasama na yun, na ini-imprenta nila sa passport nila, nakasama yun. No, isa na yun sa mga taktika nila o ginagawa nila para sa katagalan ng panahon, pag nasanay ng mga tao, yung nakikita na yun palaging Meron nandun. andun, so, tiniis niyan, di amin talaga yan. Ibig sabihin, hindi naman kayo umaangal. Kaya't marami na rin umangal doon sa yung paglalagay nila sa passport na yun. Yes, Vietnam. Oo. And Brunei, I think, is also sumasali na po sa Asia. Opo, opo. So, yung mapa na yun, naka-implant po dun sa microchip? Oo, kasi maraming pwedeng ilaman na impormasyon ng isang electronic chip. Alam mo naman yan. Yes, sir. Kaya isa yun sa kasama doon, no? Sabihin na, halimbawa, so and so, no? Juan de la Cruz is a citizen of the Philippines and the map of the Philippines is this, no? And Juan de la Cruz lives in this area of the Philippines. No, nakalagay na 'yon, lahat ng detalye na 'yon. At sa atin ngang pasaporte, napaka-importante yung fingerprint mo, Opo. yung signature, yung litrato, kasarian, at iba't iba pang impormasyon ano na kukuha dun sa application form. Wow, so ibig niyo sabihin sa bawat bansa na bibisitahin ng isang taga-China, pag i-swipe mo yun, lalabas ka agad yung mapa tapos naka-include na yun. Oo. Really? Sa lahat? Oo. My goodness. Ay, yung lahat mga bagong passport nila, ganun ang system ngayon. So parang ini-imprint nila sa mga utak ng mga nagbabasa na yun na yung aming teritoryo, parang ganun. Totoo yan. Medyo tagilid yun, sir, pambihira naman. Yun nga, kaya ang sagot naman natin doon ay idaan natin sa tamang venue, ay adjudicate nga
ng mga international bodies na non-partisan, non-biased, and they will judge the issue on the basis of the merit of the case of each contending party, no? The claim of each contending party according to international law and national principles and rules, no? And practice, no? So isa dyan yung mga international court ICJ, International Court of Justice, no? Yes, sir. Rin dun sa International Tribunal on the Law of the Seas kasi yan ginagamit naman yan yung United Nations Convention on the Law of the Seas, no? Established lahat yan, sir. Bagamat ang Estados Unidos ay hindi pa nga pumipirma doon sa UNCLOS, pero nakita na gusto na nilang pumirma, no? Yes, sir. Nagkaroon lang ng halalan kaya medyo naging na isang tabi. Pero marami sa Estados Unidos ang nakaka-realize na it's more an advantage for the United States, for example, to be a member, to be a signatory rather of the United Nations Convention on the Law of the Seas, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ang sabi din po ni Honorable Del Rosario na might is never right when it comes to the conduct of international relations. Oo, dahil kung totoo yan, di sana palaging right ang Estados Unidos dahil it's the only superpower now, militarily speaking, ano? Talagang kung i-impose niya ang kanyang lakas, no, sa bawat bansa, palagi siyang tama kahit anong gawin niya. No, hindi naman ganoon ng kahit naman sino mag-isip, hindi dapat ganoon, no? Kasi unang-una, yun na nga, hindi mo naman kaya talagang dominahan ang buong mundo. Marami nang nagsubok niyan, no? Kahit parte lang ng isang malaking parte ng mundo. Si Hitler tried to conquer the whole of Europe, Yes, sir. including Russia. You know, imposed the German, for example, the Third Reich, no? Yes, sir. Yes, sir. Inabot din siya ng ng pagkatalo, ano? Darating ang araw, haharapin mo talaga ang inyong ultimo challenge, sir. Pero hindi naman natin sinasabi na ang China ay ganoon kasi ang kasaysayan naman ng China ay hindi hegemonistic, hindi sila talagang lumalawak ang teritoryo unti-unti tapos sasakupin nila, no, mga bansa, ibang bansa, no? At least we're still talking. Hindi, tsaka kanila kasi gusto lang i-secure yung kanilang sources of natural resources, no? Opo. Kasi napakalaking bansa ng China, lalo na in terms of population, no? Sila ang pinakamaraming tao. How do you support a billion people? Oo, pag tumaas ang antas ng kanilang social status, yung mga tumaas, halimbawa ang pagnanasa ng mga bawat mamamayan nila, halimbawa sa pagkain, sa pananamit, sa mga building, napakaraming resources ang kakailanganin nila, no? Yes, sir. Saka lalo na kung lalabas sila gagawa sila ng mga ibang produkto, no? Mga industriya, kailangan niya ng maraming resources, hindi lamang langis, kundi mga metal, at pagkain din, no? Kailangan din, no? Sir, hindi rin. Kailangan nyo rin. Kooperasyon ng buong mundo. Ayun na nga. Kaya nga, dapat talagang titimplahin mo yan. Kaya nga, meron din nakapagsabi na China is adjusting to becoming a big power, no? Or influential power, not only in the region but globally. Kasi second largest economy na sila eh. Yes, sir. No? Kaya talagang dapat maging, rin sila, maging mature, na yun na nga, malima sila dun sa kasabihan na might is not always right, no? Very well said, Consul General, at maraming salamat sa inyong viewpoint tungkol po dun sa Manila Declaration of International Dispute Resolution. So, itong consular service section natin, sir, nabalitaan ko, meron tayong bagong Citizens Charter po dyan. Oy, tama yan. Bawat pasuguan o embassy at bawat konsulado general, konsulado pa lahat ng Pilipinas ay nagkakaroon ng Citizens Charter, no? Yes, sir. Yan ay para Paki-explain mo. malaman ng ating mga pinagsisilbihan ng ating mga constituents o clientele kung ano ang gawain ng isang pasuguan o konsulado. Halimbawa, sa Honolulu, no? Meron tayong nakapaskel na Citizens Charter na pwedeng basahin ng lahat
at kung maaari lang ipapalathala namin ang sa charter nito sa mga dyaryo para magkaroon ng maliwanag at na transparency, no? Ano ang aming mission, ano ang aming vision, what are our core values, what are the services we offer, accessibility namin, yung mga numbers, hotline, at saka yung mga procedure for filing complaints, no? Lahat yan nandyan, sir? Oo, Nasa charter? Oh, mahaba-haba ito. Pero sabihin ko lang, halimbawa, yung mission ng sure. Philippine Consulate in Honolulu, no? Go ahead, sir. Basically, to safeguard and advance the interests of the Philippines and the Filipino people in the Aloha State and in the areas under the Consulate General's jurisdiction. Kabilang dyan yung American Samoa at ang French Polynesia, no? Ang vision naman ng aming konsulado rito ay tumatalima sa mga ideal ng Department of Foreign Affairs, no? The prime agency of the Philippine government responsible for the pursuit of the state's foreign policy and the center for a foreign service worthy of the trust and pride of every Filipino. Yan, no? Tumataas ang balahibo ko, sir. Oo, mabibigat yung mga salita din, no? Yes, sir. Filipinos, for example, comprise the largest ethnic group in Hawaii, no? As such, the Philippine Consulate is committed to provide the best services available to them, meaning yung Filipinos in Hawaii, no? And continue being their reliable partners in their activities and programs, and in encouraging them to take a more active, participatory role in their respective communities and contribute to the Philippines nation-building efforts. At manonotice mo dyan, no, na partner, no? Hindi kami ang boss, kami ay partner. Hindi kami nag-uutos, kami ay partner lamang. Napakaganda po niyan, sir. And it's about time that came out na makikita ng lahat. Oo, kaya sinusubukan din namin. Siyempre, talagang paglingkuran ang mga mamamayan ng dito sa Hawaii, no? Yung mga Filipino-Americans, Filipino-Hawaiians, or kahit mga ibang lahi, no? Talagang sinusubukan namin na the best service, no? Kaya't pag merong halimbawa hindi nagustuhan ng serbisyo namin, maaari akong tawagan, maaaring tawagan si Deputy Consul General Paul Cortez o si Miss Joy Espinosa at sabihin, yung tao nyo doon sa harap, medyo hindi maganda ang tabas ng dila. Ako, lagot. Hindi naman, pagsasabihan, pero pag paulit-ulit, ay pinapauwi yung mga yun. Pagka sino man nagkamali, talagang kung matindi ang pagkakamali, pinapauwi yun. At sinasabi sa department na hindi siya dapat nasa labas dahil pag nasa labas ka, the best face of the nation should be on your face. That's so wonderfully said, Consul General. Napakaganda pong pakinggan yan, sir. Ay, salamat. Yes, sir. Okay, sir. So given that we are partners and that we work with the consulate, ito pong ating upcoming Parol Festival, sir. Ay, oo. Imbitahin nyo na lahat ng nakikinig. Yes, sir. Na lang ang tulog ko. Hindi ko magigising ako maaga at naiisip ko na kung maayos ba ang lahat. Ang tindi ng usapan natin kagabi. Oo, padating na ang mga parole makers ng San Fernando. Okay. At hopefully makakadalo rin ang mayor ng San Fernando City, Pampanga, si Ginoong Oscar S. Rodriguez, no? Yes, sir. Yan ay isang pinagpipitagan ng hindi lamang politiko, kundi abogado at civic workers sa Pilipinas, no? Oo, kaya maganda ring maging bisita siya rito, no? An exemplary public servant, sir. Oo, totoo yan. Yes, sir. Bihira mga ganyan. Isa na nga yung yumaong si Kalihim Robredo, no? Na napaaga ang pagyao, no? At marami pa iba, pero kailangan talagang sila maging huwaran at sila ang tularan ng mga bawat naglilingkod sa pamahalaan. Yes, sir. So yan po ay November 30. Oo. Itong Friday na yun. Alas 6 ng hapon at alalahanin niyo po ang parking ay sa may Hawaiian Baptist Academy doon sa likod ng konsulado dahil lang harap po ng konsulado ay hindi papaparkingan dahil kung maganda ang panahon ay doon po ang mga tao at pagmamasdan nila ang
iilaw o pagbukas ng mga ilaw ng mga parol na nagmula pa sa Pampanga. Ngayon lang yata nila makikita ang isang ganyang klaseng parol display, sir. Oo, lalo na yung mga hindi pa nakakapasyal o nakakita ng mga giant lanterns sa Pampanga. Diyan nyo po makikita. Meron po kami diyang feature na mahigit 12 piye ang diameter, no? At malaking-malaki yun. At kaya nga sinisigurado namin na yung frame hindi babagsak. Yes, sir. Yes, and I think you guys are just a great job you're doing there, sir. Tulong-tulong kami rito at Opo. kanya-kanyang akyat ng andamyo. Okay, so mga kababayan, huwag niyong kalimutan. Oo. November 30 hanggang December 15th, every night meron tayong activity Oo. na handaan dyan po sa consulate. Pero Oo. sa November 30 is the lighting ceremony. Ayan po ang umpisa ng ating festival. Yes. And ito po ay, can anyone come, sir? Oh yes, it's open to the public. At saka the Honolulu Boy Choir will sing Christmas carols for us. At pagkatapos nga noon, magkakaroon ng konting salo-salo. At pagkatapos noon, may community singing. Kaya yung mga magandang boses tulad mo, pwede kumanta. Ilag ka lang sa mga kamatis. Ito po ang ating pamaskong handog, sir. Oo. And, hindi lamang yan at talagang ginagawa natin yan upang maging proud tayo sa ating kultura, lalo na ang tradisyon ng pagsasabit ng parol sa bawat tahanan tuwing Pasko. And hopefully, kung magugustuhan ng mga kababayan natin at ng mga kaibigan nila rin sa Hawaii na bumili ng Pasko, di magkakaroon din ng hanap buhay ang ating mga lantern makers at ang mga tao sa Pilipinas. Yes, sir. So, meron din mga parol na pwedeng bilhin kung pupunta mga ating kababayan. Ay gagawa natin ng paraan niya na makakabili sila pero hindi sa konsulado siguro. No, diretso na from the parole makers. Yeah, okay. All right, ladies and gentlemen. So, nandito na po tayo sa katapusan ng isa pang ating episode ng Conjun's Corner. Maraming salamat, Alan, at maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig. Thank you, sir. At mabuhay po kayo at magkikita tayo Okay, November lahat. 30. Thank you, sir. Maraming salamat po. Okay, bye. Buhay. Alright, ladies and gentlemen, yan po ang ating Consul General Julius D. Torres at napakaganda kanyang hatid na balita at hatid na impormasyon para sa inyo. And hope you enjoyed that. And magkita-kita-kits tayo po November 30 dyan po sa ating konsulado ng Panlahat. Maraming mga masasayang mga gagawin. At sinabi po ni Consul General na nandun ang Honolulu Boy Choir. At marami ding masasarap na kakainin at kasamahan. Yan ang importante. Maraming magagandang kasamahan dyan po sa ating konsulado ng Panlahat. Okay, so we are now at the end of the Alan Alvarez Experience. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. At huwag niyong kalimutan ang ating ding Christmas party. December 14th, dyan din po sa Philippine Consulate Today. So anyway, this is Alan Alvarez saying goodbye at stay tuned for Hawaii Pacific Resource with Ate Emmy and Courtney Brown. Mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. KPHI Honolulu, K244EO Honolulu, 96.7 FM, 1130 AM, a service of H Hawaii Media. The following paid programming does not necessarily reflect the views of KPHI AM 96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI, Pinoy Power Radio. Listen to KPHI AM with crystal clear digital reception, available throughout the state of Hawaii. Compliments of Oceanic Time Warner Cable. Tune to channel 882 on your Oceanic Time Warner digital box. KPHI Multicultural Radio has never sounded so good. Enjoy the best of audio and visual entertainment with Oceanic Time Warner Cable's digital cable service. Call Oceanic Time Warner Cable at 643-2337 and order your digital cable service today. Bridging Filipinos through music and bringing joy from across the ocean. Aloha! Mabuhay! You're listening to the hit Filipino radio on AM 1130, 96.7 FM, OC 882, and PinoyPowerMedia.com on KPHI Pinoy Power Radio.
Are you having trouble with your mortgage? Are your payments becoming unaffordable? Are you suffering from this tough economy and need an interest or payment reduction? Whether you are late on payments, already in foreclosure, or just need a payment, principal, or interest reduction, we can help. We're a local company based here in Hawaii with a staff of real estate experts that have been helping families here in the islands for over 12 years. No da problema yo may panggipiti mortgage, ket saan yo na kaya na bayadan, wenno da kayo ni foreclosure, mabalinda kayo tulungan iti local company, Hawaii Financial Resources. Isoda ti song dat ti problema. Tawagan nyo idan 537-4111, 537-4111, Hawaii Financial Resources. We expedite the successful conclusion of difficult problems in the areas of finance, real estate, and credit. Hawaii Financial Resources. Call 537-4111. Balay at aeng nilagsak Diyos di manitin na imbag na oras Kumustahin mi tabiakin sa luna Paskwayo ako halapuan sa yaksa Panawin manin nirak ko ken rasa Ket nilam nama sumangka Di kurang-kurang Hintayong iwagsa Paskwa manin Paskwa nagasa Di kailingin Nalipnos tarupang Di kagimut Di kagpaitan Taday mangkit Ket mapagresatan Tay mangilanon Ket maparaguran Paskwayo amin Nawan ket labas Magkidang daytay Ragsati sa pasa Ay Paskwa manin Di pusog na ragsa Paskwayo amin Gagayen ken kakapsa Kayo iti Pinoy Power Programa, dito'y 96.7 FM, AM 1130, OC 882, and PinoyPowerMedia.com. Are you having trouble with your mortgage? Are your payments becoming unaffordable? Are you suffering from this tough economy and need an interest or payment reduction? Whether you are late on payments, already in foreclosure, or just need a payment, principal, or interest reduction, we can help. We're a local company based here in Hawaii with a staff of real estate experts that have been helping families here in the islands for over 12 years. No da problema yo may panggipiti mortgage, ket saan yo na kaya na bayadan, wenno da kayo ni foreclosure, mabalinda kayo tulungan iti local company, Hawaii Financial Resources. Isoda ti song dat ti problema. Tawagan nyo idan 537-4111, 537-4111, Hawaii Financial Resources. We expedite the successful conclusion of difficult problems in the areas of finance, real estate, and credit. Hawaii Financial Resources. Call 537-4111. Want all the benefits of superfruits and superfoods in one drink? Try Galaxy. Joy Life's Galaxy Impact Blend is a delicious and nutritious approach to attaining and maintaining optimum health. Our proprietary synergistic blend contains a multitude of bioactive ingredients which scientific studies prove to be the most efficacious nutrients found throughout the globe. Galaxy contains superfruits like acai, goji berry, pomegranate, green tea extract, and wheatgrass and more. For more information, call us today at 545-1100.
That's 545-1100. Now is the time to buy your next car, truck, van, or SUV at Automart USA. Automart USA has over 120 top quality pre-owned vehicles in stock for immediate delivery for as little as $3,995. Our vehicles are thoroughly inspected and most come with warranties. Hondas, Acuras, Toyotas, Nissans, Jeeps, Fords, Chevys, Dodges, BMW, Infiniti, Mercedes-Benz, etc. You want it? We got it. And if your credit is less than perfect, we have a 100% approval rate, so we can help you get that vehicle. Are you having trouble with your mortgage? Are your payments becoming unaffordable? Are you suffering from this tough economy and need an interest or payment reduction? Whether you are late on payments, already in foreclosure, or just